Paano kung ang pinakapaulit-ulit na panalangin sa kasaysayan ng tao, ang panalangin na ibinigay bilang isang direktang modelo para sa pakikipag-ugnay sa banal, ay hindi kumpleto? Paano kung ang bersyon na binigkas ng bilyon-bilyong mga tao, na nakalagay sa mismong puso ng pananampalataya, ay sinasadyang binago? Isipin ang isang panalangin na hindi lamang isang petisyon, ngunit isang kumpletong espiritual na circuit, isang invocation na nagbukas ng isang channel, at isang conclusion na nagbuklod ng koneksyon, ibabalik ang enerhiya sa pinagmulan nito. Ngayon, isipin na ang pangwakas, mahalagang piraso ay sadyang tinanggal, na iwan ang circuit na bukas, ang koneksyon ay hindi natapos. Hindi ito isang kwento ng kung ano ang nawala sa oras, ngunit sa kung ano ang kinuha. Malapit na kaming maglakbay upang alisan ng takip ang nawalang pagtatapos ng panalangin ng Panginoon, upang maunawaan kung bakit ito tinanggal ng unang simbahan, at upang matuklasan muli ang isang katotohanan na napakalakas na itinuturing na mapanganib para malaman ng mga tao, na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar na iyong pinupuntahan, ngunit isang katotohanan na nagising ka sa loob. Ang panalangin ng Panginoon, tulad ng kilala sa atin, ay isang haligi ng espiritual na kasanayan. Mula sa sandaling malaman natin ang mga salita nito, nararamdaman ito ng sinaunang, solid, at hindi nagbabago. Nagsisimula kami sa aming Ama, na sining sa langit, isang address sa banal na mapagkukunan. Lumilipat tayo sa mga petisyon para sa ikabubuhay, kapatawaran, at gabay. At ang karamihan sa atin ay nagtatapos sa malakas na doxology, sapagkat ang iyong kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Ito ay parang isang tiyak, malalakas na conclusion. Gayunpaman, ang kasaysayan at tekstual na iskolar ay nagpapakita ng isang nakagugulat na katotohanan. Ang pagtatapos na ito ay hindi matatagpuan sa pinakasinaunang at maasahang mga manuskrito ng mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas. Ito ay isang paglaon ng karagdagan, isang liturikal na umunlad na idinagdag ng simbahan para sa pagsamba sa samahan. Habang maganda, hindi ito ang orihinal na pagtatapos. Nagtaas ito ng isang malalim na tanong, kung hindi ito ang wakas, ano? At bakit wala na? Ang orihinal na panalangin ay nauunawaan ng maagang mystics hindi bilang isang simpleng pagbigkas, ngunit bilang isang kasanayan ng masigla at espiritual na pagkakahanay. Tulad ng isang banal na equation, ang bawat linya ay bumubuo sa huli, na lumilikha ng isang malalakas na larangan sa pagitan ng tao at ng banal. Ang nawawalang pagtatapos ay ang pangwakas na variable na nalutas ang equation, na nakumpleto ang sagradong circuit. Ito ay bahagi ng panalangin na nagdala ng napakalawak, kosmiko na kapangyarihan ng Ama, ng direkta sa nabuhay, huminga ng karanasan ng individual. Kung wala ito, ang panalangin ay nagiging higit pa sa isang petisyon sa isang malayong kapangyarihan, sa halip na isang pag-activate ng isang kasalukuyan. Ang ideyang ito ng isang matalik, direktang koneksyon ay hindi banyaga sa banal na kasulatan. Ang propetang Jeremias ay sinabihan, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Nagsasalita ito sa isang bono na naghuhula ng anumang institusyon, anumang ritual, anumang simbahan. Ito ay isang pangunahing, likas na koneksyon. Ang orihinal na panalangin, sa kabuuan nito, ay isang mapa pabalik sa pinakamataas na unyon. Upang maunawaan kung bakit ang isang mahalagang piraso ng mapa na ito ay mapunit, dapat nating tingnan ang magulong siglo ng unang simbahan. Matapos ang oras ni Jesus, ang kanyang mga turo ay hindi isang solong, pinag-isang doktrina. Sila ay isang masigla, magkakaibang, at madalas na magkakasalungat na koleksyon ng mga tradisyon sa bibig, titik, at mga fragment na teksto. Habang sinimulan ng simbahan na ayusin ang sarili sa isang formal na institusyon, nagsimula ang isang proseso ng creation. Sa ikatlo at ika-4 na siglo, ang mga maimpluwensyang ama ng simbahan tulad nina Irenaeus at Athanasius ay naghangad na lumikha ng isang pamantayang, orthodox na Kristyanismo. Kailangang magpasya sila kung aling mga teksto ang isasama sa kanon ng bagong tipan at, tulad ng mahalaga, na ibubukod at mapigilan. Hindi lamang ito isang ehersisyo sa akademiko, ito ay isang labanan para sa mismong kaluluwa ng pananampalataya. Sa gitna ng labanan na ito ay isang konsepto na ang institusyong burgeoning ay natagpuan ang labis na pagbabanta, ang ideya na ang kaharian ng Diyos ay isang panloob na estado ng pagiging.
Si Jesus mismo ay sinipi sa Ebanghelyo ni Lucas na nagsasabing, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating kasama ang mga bagay na maaaring sundin, at hindi nila sasabihin, tingnan mo, narito. O narito, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Ang nag-iisang pagtuturo na ito, kung dadalhin sa lohikal na conclusion, ay nagdulot ng isang umiiral na banta sa bagong hierarchy ng relihiyon kung ang bawat individual ay may direktang, hindi naka-access na pag-access sa banal sa loob ng kanilang sarili, kung ang kaharian ay isang estado ng kamalayan na maaaring magising ng isa. Kung gayon ano ang layunin ng isang pari, isang obispo, o isang simbahan bilang isang tagapamagitan. Ang kapangyarihan ng institusyon ay nagpahinga dito bilang nag-iisang gatekeeper sa Diyos. Ang mga turo na nagbibigay kapangyarihan sa individual ay nakita bilang mapanganib dahil desentralisado nila ang espiritual na autoridad. Ang panalangin na ibinigay ni Jesus ay magiging pangunahing target para sa kontrol ng editorial na ito. Ang anumang linya, lalo na ang isang pagtatapos na linya, na binibigyang diin ang panloob na pagka-Diyos at direktang pag-access ay magiging una sa listahan para sa pag-alis o kapalit. Ito ay isang kinakalkula na desisyon, isang estratehikong paglipat upang ilipat ang lugar ng kapangyarihan mula sa puso ng individual sa mga kamay ng institusyon. Sa loob ng higit sa 1500 taon, ang created na bersyon ng pananampalataya ay ang lahat na kilala sa mas malawak na mundo. Ang pinigilan ng mga turo, ang iba pang mga ebanghelyo, ay naisip na mawala magpakailanman, nawasak sa mga purge ng unang simbahan. Ngunit noong 1945, isang pagtuklas ang ginawa na magbabago sa ating pag-unawa sa maagang Kristyanismo magpakailanman. Sa disyerto ng Upper Egypt, malapit sa bayan ng Nag Hammadi, isang lokal na magsasaka na nagngangalang Muhammad Ali Al-Samman ay natagod sa isang malaki, selyadong luwad na garapon. Sa loob, natagpuan niya ang isang koleksyon ng 13 sinaunang mga papyrus codes na nakatali sa katad. Ang mga ito ay hindi higit pang mga kopya ng mga canonical na ebanghelyo. Sila ang ipinagbabawal na mga libro, isang aklatan ng tradisyon ng Gnostic, kabilang ang mga teksto tulad ng Ebanghelyo ni Thomas, ang Ebanghelyo ni Philip, at ang Ebanghelyo ng Katotohanan. Ito ang mismong mga banal na kasulatan na ipinahayag ng mga unang ama ng simbahan na erehe at inutusan na masira. Kamangha-mangha, ang aklatang ito ay nakaligtas, nakatago sa buhangin sa loob ng maraming siglo. Ang mga tekstong ito ay nagbigay ng malalim, alternatibong pananaw kay Jesus at sa kanyang mga turo. Patuloy silang inilalarawan sa kanya hindi bilang isang banal na tagapamagitan na negal iligtas sa sangkatauhan mula sa malayo, ngunit bilang isang gabay na espiritual na nagtuturo ng landas sa panloob na paggising, sa pagtuklas ng banal na spark, o ang ilaw, sa loob ng bawat tao. Nang suriin ng mga iskolar ang panalangin ng Panginoon sa pamamagitan ng lens ng mga bagong natuklasang teksto at ang wikang Aramaiko na nagsalita si Jesus, isang iba't ibang panalangin ang nagsimulang lumitaw. Kinumpirma ng mga teksto ng Nag Hammadi na ang pamilyar na doxology, sapagkat ang iyong kaharian, ay talagang karagdagan. Ngunit higit pa rito, ang wika at pilosopiya na nilalaman sa mga Gnostic na ebanghelyo ay nagbigay ng nawawalang konteksto. Itinuro nila ang isang conclusion sa panalangin na maaaring perpektong nakahanay sa turo ng kaharian sa loob, isang conclusion na nakatuon hindi sa isang panlabas na hari sa isang malayong langit, ngunit sa matalik na paghinga at maliwanag na pagkakaroon ng Diyos na gumagalaw sa lahat ng nilikha, at pinakamahalaga, paggising sa loob ng individual. Ang pagtuklas sa Nag Hammadi ay ang unang susi, ang katibayan sa kasaysayan na napatunayan na may nawawala at nagbigay ng mga pahiwatig upang sa wakas ay maunawaan kung ano ito. Ang pangalawang susi, na akma ng perpekto sa Locke na isiniwalat ni Nag Hammadi, ay linguistika. Ito ay ang muling pagdiskubre ng wikang Aramaiko bilang isang buhay, paghinga ng patula at espiritual na daluyan. Sa loob ng maraming siglo, ang panalangin ay na-filter sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagsasalin, ang bawat isa ay gumagalaw pa mula sa pinagmulan nito. Mula sa katutubong Aramaiko ni Jesus, isinalin ito sa Koine Greek para sa bagong tipan. Mula sa Greek, isinalin ito sa Latin para sa simbahang Romano ang Vulgate. At mula sa Latin, isinalin ito sa Ingles na alam natin ngayon. Ang bawat hakbang sa kadena na yun ay isang gawa ng interpretasyon, at ang bawat interpretasyon ay hinuhubog ng teolohiya at ang mga istruktura ng kuryente sa oras nito. Nawala ang nuance.
Ang patula na imahe ay na-flatten sa literal na dogma. Ang isang masigla, multidimensional na konsepto ay nakakompress sa isang dalawang-dimensional na salita. Upang maunawaan ang panalangin, kailangan mong bumalik sa mapagkukunan. Kailangan mong subukan at pakinggan ito dahil maririnig ito ng mga alagad, na sinasalita sa dialekto ng Galilean ng Aramaic. At kapag ginawa mo yon, ang buong panalangin ay nagsisimula sa shimmer at magbago. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang pamilyar na itim at puti na litrato at biglang nakita ito sa orihinal, matingkad na kulay. Ang pinakaunang linya ay isang perpektong halimbawa. Sinasabi namin, ang aming Ama, na kung sino ang nasa langit. Agad itong nagtatatag ng isang hierarchy, isang paghihiwalay. May sa amin, pababa dito. At mayroong isang Ama, isang Diyos na Diyos, hanggang doon, sa isang lugar na tinatawag na langit. Ito ay isang kosmikong heograpiya ng distansya. Ngunit ang Aramaic ay nagsasabi ng isang bagay na kakaiba. Ang pambungad na address ay Abuan da Kashmaya. Alisin natin yan ang salitang Abuan ay hindi lamang Ama. Sa Aramaic, ito ay isang maganda, komplikado, at inclusive term. Ito ay isang timpla ng Aba, na nangangahulugang Ama, ang mapagkukunan ng malikhaing apoy, at Won, na kung saan ay ang sinapupunan, kadiliman, ang pambabae na prinsipyo ng paglikha. Hindi ito nangangahulugang isang magulang na magulang sa kalangitan. Nangangahulugan ito na ang banal na magulang, ang birther, ang walang pinagmulan na mapagkukunan kung saan lumilitaw ang lahat ng katotohanan. Ito ang pinagmulan ng parehong ilaw at kadiliman, anyo at walang kabuluhan. Agad nitong natunaw ang patriarchal na imahe ng Diyos at pinalitan ito ng isang holistic, balanseng mapagkukunan ng lahat ng buhay. Hindi ito, siya. Ito ay ang mahusay na, it isness, na humihinga ng buhay sa pagiging. Pagkatapos ay mayroon kaming pariralang, di Bashmaya. Isinasali namin ito bilang, sino ang sining sa langit. Ngunit muli, ang Aramaic ay nagbubukas ng isang universo ng kahulugan. Ang Smeya ay hindi nangangahulugang langit bilang isang pisikal na lugar sa itaas ng mga ulap. Ang ugat ay SHM na maaaring mga hulugan ng ilaw, tunog, panginginig ng boses, o pangalan. Tumuturo ito sa nagliliwanag, panginginig ng boses na kakanyahan ng katotohanan. Kaya, ang Di Bashmaya ay hindi isang lokasyon. Ito ay isang estado ng pagiging. Ito ang kalidad ng pag-vibrate sa banal na mapagkukunan. Nangangahulugan ito na, ang nagniningning, o ang tahanan ng ilaw at tunog, o ang universo ng maayos na panginginig ng boses. Ito ay saan man. Ito ay nasa puwang sa pagitan ng mga atomo, sa ilaw mula sa isang malayong bituin, sa ritmo ng iyong sariling tibok ng puso. Ito ay hindi, hanggang doon, ito ay, dito, at, labas doon, at kahit saan ang sabay-sabay. Kaya, kapag pinagsama mo ito, Abuan da Kashmaya, ay hindi isang pakiusap sa isang malayong hari. Ito ay isang intimate invocation. Ito ay isang paraan ng pag-akit sa iyong sarili sa isang universal na katotohanan. Ang isang mas malalakas na pagsasalin ay maaaring, O Birther, Ama Ina ng Cosmos, ikaw na lumikha ng lahat ng gumagalaw sa ilaw. O marahil, mahusay na mapagkukunan, na ang tunog at ningning ay sumasalamin sa lahat ng paglikha. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang panalangin ay hindi na tungkol sa pagpetisyon ng isang panlabas na awtoridad. Ito ay naging isang gawa ng pagkakahanay, isang pagtunang sariling kamalayan sa hindi kilalang, malikhaing panginginig ng boses na Diyos. Ito ay isang pagpapatunay na ang langit na hinahanap natin ay hindi isang patutunguhan pagkatapos ng kamatayan, ngunit isang sukat ng katotohanan na ma-access at maranasan natin ngayon, sa pamamagitan ng pagkilala sa banal na ilaw na nasa paligid natin at, pinakakritikal, sa loob natin. Ang nag-iisang linya na ito, na muling sinuri sa orihinal na wika nito, ay ganap na binabawasan ang buong panalangin. Inilipat ito mula sa isang panalangin ng pagsusumamo sa isang panalangin ng pag-activate. Ngayon, dalhin natin ang malalim na pag-unawa na ito ng pag-align sa susunod na linya, na dumadaloy mula dito bilang isang likas na kahihinatnan. Ang karaniwang pagsasalin ay, banal na maging iyong pangalan. Sa Aramaic, ang parirala ay, Nefkedash Smek. At tulad ng pagbubukas, hindi ito isang pasibo na pahayag ng papuri. Ito ay isang malakas, aktibong hangarin.
Ang tradisyonal na pag-render, hallowed be, ay parang isang nais o isang utos na nakadirekta sa labas, nawa ang ibang tao ay hawakan ang iyong pangalan bilang banal. Inilalagay nito ang aksyon sa ibang lugar, sa ibang tao. Ngunit itinuturo ng Aramaic ang daliri ng direkta pabalik sa isa na nagdarasal. Tingnan natin ang unang salita, Nethkedash. Ang ugat ay Kedash. Ang salitang ito ay hindi lamang nangangahulugang, banal, sa kahulugan ng pagiging relihiyoso o perpekto sa moral. Ang pangunahing kahulugan nito ay upang magtakda ng isang bagay para sa isang espesyal na layunin. Nangangahulugan nito na maglaan, upang pakabanalin, ngunit kahit na mas panimula, nangangahulugan ito na maghanda, upang limasin ang isang puwang, upang walisin ang lupa na malinis upang ang isang bagay na sagrado ay maaaring makapasok at manirahan doon. Isipin ang paghahanda ng isang templo. Hindi mo lang ito ipinahayag na banal. Dapat mo munang i-clear ang mga labi, walisin ang mga sahig, linisin ang hangin, at lumikha ng isang kapaligiran ng katahimikan at pagiging malugod. Iyon ay Kedash. Ito ay isang gawa ng sinasadyang paghahanda. Ang prefix na neth ay nagiging isang reflexive verb, isang bagay na ginagawa natin sa ating sarili o sa loob ng ating sarili. Ito ay isang personal na pangako. Pagkatapos ay mayroon kaming smeg. Ito ay SHM, ang parehong ugat na natagpuan namin sa smea, nakahulugan ng pangalan, ilaw, tunog, kakanyahan, o natatanging panginginig ng boses kasama ang suffix na ak, na nangangahulugang iyong. Kaya, ang smeg ay ang iyong pangalan, ngunit hindi sa kahulugan ng isang label tulad ni John o Mary. Ito ang iyong natatanging kakanyahan, ang iyong banal na dalas, ang iyong pangunahing katotohanan. Ito ay ang panginginig ng boses ng Abuan, ang banal na magulang. Kaya, ang panalangin ay hindi tungkol sa pagbabawal ng isang salitang tulad ng Diyos. Ito ay tungkol sa aktwal, pamumuhay, pag-vibrate ng kakanyahan ng mapagkukunan ng lahat ng buhay. Kapag pinagsama natin ang mga ito, ang Nethkedash Smeg ay isang nakakagulat na matalik at praktikal na pagtuturo. Ito ay hindi, naway ibalik ka ng lahat. Ito ay isang personal na pangako, maaari ba akong maghanda ng isang sagradong puwang sa loob ng aking sarili para sa iyong kakanyahan na manirahan? O, hayaan ang batayan ng aking pag-clear, upang ang iyong panginginig ng boses ay maaaring mag-ugat sa akin. Ito ay isang kahilingan sa sarili, isang hangarin na isagawa ang panloob na gawain ng pag-alis ng kalat ng pag-iisip, ang takot, paghuhusga, sama ng loob, walang katapusang chatter upang lumikha ng isang tahimik, banal, at matanggap na puwang kung saan ang pagkakaroon ng banal, ang smeg, ay maaaring madama at maranasan ng direkta. Binago nito ang panalangin mula sa isang gawa ng panlabas na pagsamba sa isang mano-manong para sa panloob na pagbabagong anyo. Ang unang linya, Abuan de Kashmaya, ay ang pagsasakatuparan, mayroong isang universal, malikhaing, banal na panginginig ng boses na sumisid sa lahat. Ang pangalawang linya, Nethkedash Smeg, ay ang agarang tugon, paano ko mararanasan iyon? Sa pamamagitan ng paghahanda ng isang lugar para dito sa loob ko. Ito ay isang pagkilala na ang kabanalan ng Diyos ay hindi nangangailangan ng aming tulong. Ang banal na kakanyahan ay banal na. Ang kailangan ay isang banal na lugar para sa lupa sa ating kamalayan. Kami ang kailangang sumailalim sa banal. Kami ang templo na kailangang linisin. Isipin ito sa ganitong paraan. Kung nais mong marinig ang isang maganda, banayad na piraso ng musika, hindi ka sumigaw, hayaan ang musikang ito na marinig sa isang maingay na silid. Una mong tahimik ang silid. Humihingi ka ng katahimikan. Tinatanggal mo ang mga pagkagambala. Lumilikha ka ng isang kapaligiran kung saan maaaring pahalagahan ang musika. Ang gawaing yun ng paglikha ng katahimikan ay Nethkedash. Ang musika mismo ay ang smeg. Ang linya na ito ay ang aming pangako na patahimikin ang maingay na silid ng aming kaakuhan upang sa wakas ay marinig natin ang musika ng banal. Kaya't ang isang mas malalakas na pagsasalin ay maaari ba akong lumikha ng isang banal na lugar para sa iyong indwelling, o hayaan ang aking panloob na sarili na maging isang santuaryo para sa iyong sagradong panginginig ng boses. Ito ang mahalagang susunod na hakbang. Una, kinikilala mo ang pinagmulan. Pangalawa, inihahanda mo ang iyong sarili upang matanggap ito. Ito ay isang pangako na maging isang karapat-dapat na daluyan. Ano,
Kung gayon, dapat mo bang walisin upang gawin ang puwang na iyon? Anong panloob na ingay ang dapat tahimik upang marinig mo? Iyon ang tanong na hinihiling sa iyo ng linya na ito, sa tuwing binibigkas mo ito. Ang tanong na iyon ay ang mismong puso ng pagsasanay. Ang panloob na ingay ay ang walang humpay na monologue ng ego, ang tinig na nagpapakilala sa iyong kasaysayan, ang iyong mga sugat, iyong mga ambisyon, at iyong takot. Ito ang tinig na nagsasabing, ako ang katawan na ito, ako ang trabahong ito, ako ang kabiguang ito, ako ang tagumpay na ito. Ito ang mananalaysay na patuloy na nag-insayo ng mga matandang masakit at walang katapusang pag-audition para sa mga trahedya sa hinaharap. Ito ang kalat. Ito ang kabastusan na ingay na pumupuno sa sagradong templo. Upang magsagawa ng Nethkedash, ay upang simulan ang gawain ng pagkilala sa iyong tunay na sarili, ang iyong smake mula sa tinig na ito. Ang una at malakas na ingay na dapat nating malaman na tahimik ay ang tinig ng paghuhusga. Ang boses na ito ay isang palaging divider. Ito ay hiwa ng katotohanan sa mabuti at masama, tama at mali, karapat-dapat at hindi karapat-dapat. Hinuhusgahan nito ang iba, ngunit ang pinaka-nakamamanghang pag-atake ay nakalaan para sa ating sarili. Hindi ka maaaring maghanda ng isang banal na lugar para sa isang panginginig ng boses ng walang kondisyon na pag-ibig habang sabay na nag-host ng isang mabisyo na panloob na kritiko. Ang dalawang energies ay hindi magkatugma. Ang kakanyahan ng abuan ay pagkakaisa, isang katotohanan kung saan ang lahat ay gaganapin sa isang solong, mapagmahal na yakap. Ang paghatol, sa pamamagitan ng mismong kalikasan nito, ay lumilikha ng paghihiwalay at salungatan. Kaya, ang unang kilos ng pag-clear ng puwang ay upang ihiga ang gavel. Ito ay upang magsagawa ng pag-obserba ng iyong mga saloobin, iyong damdamin, at ang mga aksyon ng iba nang hindi agad na sinampal ang isang label ng mabuti o masama sa kanila. Ito ay upang payagan ang mga bagay na simpleng asterisk maging asterisk, sandali lamang. Sa pagsuspinde ng paghuhusga, lilito ang isang crack ng katahimikan. At sa pamamagitan ng crack na yun, ang ilaw ay maaaring magsimulang pumasok. Isipin ang iyong kamalayan bilang isang balangkas ng lupa, isang hardin. Para sa karamihan ng aming buhay, pinayagan namin ang hardin na ito na ma-overrun sa mga damo. Ang mga damo ng sama ng loob na nagpapalabas ng bagong paglaki. Ang mga damo ng pagkabalisa na nakakalason sa lupa na may, ano kung. Ang mga damo ng pagdududa sa sarili na lumikha ng tulad ng isang makapal na kanapi ng lilim na walang maaaring mamulaklak. Nasanay na tayo sa mga damo na sa palagay natin ay asterisk ang hardin. Ang tawag ng Nethkedash Snake ay ang tawag upang maging isang may malay tao na hardinero. Ito ay ang pangako na bumaba sa iyong mga kamay at tuhod at magsimula, malumanay at mapagmahal, upang magkaroon ng panloob na tanawin na ito. Ang wideng na ito ay hindi isang marahas na kilos. Hindi mo nilinaw ang puwang sa pamamagitan ng napupuot sa mga damo o pakikipaglaban sa iyong sariling mga saloobin. Lumilikha lamang ito ng higit na pakikibaka at ingay. Sa halip, nagsasanay ka ng isang banayad ngunit matatag na pag-alis. Kapag ang isang pag-iisip ng sama ng loob sa isang tao ay lumitaw, nakikita mo ito. Kinikilala mo ito ng walang paghuhusga. Maaari mong sabihin sa loob, mayroong damo ng sama ng loob. Napansin mo ang texture nito, ang mga ugat nito sa ilang nakaraang sakit at pagkatapos, sa halip na itubig ito ng may higit na pansin at pagkukwento, malumanay mong hilahin ito sa pamamagitan ng pag-on ng iyong pagtuon pabalik sa kasalukuyang sandali, bumalik sa iyong hininga, bumalik sa pakiramdam ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Nililinis mo ang lupa, gumagawa ka ng silid. Sa bawat oras na pipiliin mong huwag sundin ang isang kadena ng mga nababalisa na saloobin, ikaw ay naghahanda ng hardin. Sa bawat oras na pinatawad mo ang iyong sarili sa isang pagkakamali sa halip na i-replay ito ng walang hanggan, inihahanda mo ang banal na lupa. Ang prosesong ito ay nagbabago sa iyong katawan. Ang katawan ay ang pisikal na templo. Hawak nito ang marka ng lahat ng aming panloob na ingay. Kapag ang iyong isip ay kalat ng takot, ang iyong mga balikat ay panahunan, ang iyong mga clenches ng tiyan, masikip ang iyong panga. Ang iyong katawan ay nagiging isang kuta, hindi isang templo. Habang nagsasanay ka ng Nethkedash, habang nililinaw mo ang panloob na espasyo, mararamdaman mo ito ng pisikal. Isang pagpapalam sa mga kalamnan.
Isang pagpapalalim ng hininga, isang pakiramdam ng kaluwang sa iyong dibdib. Ito ang nasa salat na katibayan ng banal. Ang batayan ng iyong pagkatao, ang iyong literal, pisikal na pagkatao ay nagiging isang mas kaakit-akit at sagradong daluyan. Hindi ka na lamang nag-iisip tungkol sa isang banal na lugar, pinagsasama mo ito. Ang santuaryo ay itinatayo hindi ng bato at mortar, ngunit ng laman at buto, na ginawa ng banal sa pamamagitan ng kalidad ng iyong pansin at hangarin ng iyong puso. Ang panloob na pagpapabanal na ito ay ang kailangan na pundasyon para sa lahat ng dapat sundin. Hindi ka maaaring maging isang malinaw na channel para sa banal na layunin kung ang channel mismo ay nakaraang sa mga labi ng isang kalat at hindi mapakali na isip. At ang pag-clear ng channel na ito ay nagdadala sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa salitang "smake" na isinasalin namin bilang pangalan. Sa ating modernong, kanlurang mindset, ang isang pangalan ay isang label, isang taga-disenyo. Si Marco ang pangalan ko. Itinuturo nito sa akin. Ngunit sa kamalayan ng Aramaiko at sinaunang Hebreo, ang isang pangalan ay mas malalim. Ito ay ang kakanyahan, ang natatanging panginginig ng boses, ang mismong karakter at kapangyarihan ng isang bagay. Ito ay ang naririnig at hindi marinig na dalas na isang paglabas sa universo. Upang malaman ang totoong pangalan ay upang maunawaan ang kakanyahan nito. Kaya't kapag sinabi natin na Nephkedash-Smake, hindi lamang natin sinasabing, hayaan ang label ng Diyos na ituring na banal. Kami ay nakikilahok sa isang mas aktibo at personal na proseso. Sinasabi namin, nawa ang banal na kakanyahan, ang potensyal na malikhaing, ang natatanging panginginig ng boses na aking mapagkukunan at ang aking pinakadulo na pagkakakilanlan, ay magkahiwalay at maging banal sa loob ko. Pinakabanal mo ang napakapotensyal para sa kamalayan ng Diyos na naninirahan sa iyong pangunahin. Buli mo ang banal na lagda na nakasulat sa iyong kaluluwa. Ang pangalan na ito ay ang unmanifest potential na naghihintay na maipahayag sa pamamagitan mo. Ito ay ang katahimikan kung saan lumitaw ang iyong pinakamalikhaing kaisipan. Ito ang katahimikan na humahawak sa iyong pinakamalalim na karunungan. Ito ang pag-ibig na ang iyong pangunahing kalikasan. Ang pagbabawal sa pangalan ay nangangahulugang ititigil mo ang pagkilala sa mga damo, ang mabilis na galit, ang paglipas ng pagkabalisa, ang mga kwento ng iyong maliit na sarili at nagsisimula kang makilala sa hardin mismo, kasama ang sagradong batayan ng iyong pagkatao. Binago nito ang lahat, dahil sa sandaling simulan mong ibaluktot ang panloob na pangalan na ito, sinisimulan mong makita ito kahit saan. Kapag malinis ang panloob na templo, ang mga bintana nito ay hindi na nasmud sa grime ng paghuhusga at takot. Tumingin ka sa labas, at nakikita mo na may mga bagong mata. Sinimulan mong kilalanin ang Smake, ang banal na kakanyahan, sa iba. Nakikita mo ito sa likod ng kanilang mga maskara, sa likod ng kanilang sariling mga damo ng takot at pagkalito. Nakikita mo ito sa masalimuot na disenyo ng isang dahon, naririnig mo ito sa ritmo ng karagatan, naramdaman mo ito sa init ng araw sa iyong balat. Ang mundo ay tumigil na maging isang random na koleksyon ng mga bagay at mga kaganapan at nagsisimulang ibunyag ang sarili bilang isang pinag-isang, sagradong pagpapahayag. Ang banal na ginagawa mo sa loob ay nakikita ang banal sa labas. Hindi ka lumilikha ng sagrado sa mundo, napag-alaman mo lamang ito sa unang pagkakataon. Kinakanta ng mundo ang sagradong kanta nito, masyado ka lamang naging abala sa ingay sa iyong sariling ulo upang marinig ito. Gawin natin itong hindi ka pani-pani walang praktikal. Nagmamaneho ka upang magtrabaho. Ang isang tao ay pumapasok sa iyong linya nang hindi nag-sign, na pinilit kang mag-slam sa iyong preno. Ang agarang, hindi nabigong reaksyon ay isang pag-agos ng adrenaline. Ang damo ng galit ay umusbong agad. Ang iyong isip ay bumubuo ng isang pangalan para sa taong yun, at hindi ito banal. Ang iyong katawan tenses, ang iyong puso pounds. Ang templo ay na-desecrated ng isang panlabas na kaganapan. Ngunit ito ay kung saan ang pagsasanay ng Nephkedash-Smake ay nagiging iyong angkla. Sa puwang ng isang solong hininga, mayroon kang pagpipilian. Maaari mong tubig ang damo ng galit, sundin ito sa isang butas ng kuneho ng galit, at dalhin ang lason na yun sa iyo sa susunod na oras. O, maaari mong banal ang pangalan. Nararamdaman mo ang init sa iyong dibdib at kinikilala mo ito ng walang paghuhusga, may galit. Nararamdaman mo ang pag-igting sa iyong mga kamay sa manibela. Kumuha ka ng isang malalim na paghinga. Sa hininga na yon,
Hindi mo kinukonsensya ang mga aksyon ng iba pang driver. Tumanggi ka lamang na payagan ang kanilang kaguluhan na maging iyong kaguluhan. Pinipili mong pakabanalin ang iyong panloob na espasyo upang mapanatili itong malinaw. Nagpapahayag ka, ang panloob na templo na ito ay hindi marumi sa pamamagitan nito. Ang puwang na ito ay banal. Malumanay mong ilabas ang kwento tungkol sa idiot driver at ibalik ang iyong pansin sa kalsada, sa iyong paghinga, sa simpleng katotohanan na buhay. Nagsagawa ka lamang ng isang malalim na gawa ng espiritual na paghahardin sa gitna ng isang trapiko. Pinili mo upang banal ang pangalan ang mapayapa, nakasentro na kakanyahan sa loob mo sa halip na ang pangalan na iyong ego ay sumisigaw sa kabilang kotse. Hindi ito tungkol sa pagiging pasibo, ito ay tungkol sa pagiging makapangyarihan sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-alala kung ano ang tunay na singil, hindi ang iba pang mga driver sa kalsada, ngunit ang sagradong batayan ng iyong sariling kamalayan. At ang gawaing ito ng pag-reclaim ng iyong panloob na lupa ay may malalim, pinagsama-samang epekto. Sa bawat oras na pipiliin mong banal ang pangalan sa isang sandali ng pagiging aktibo, pinapalakas mo ang isang espiritual na kalamnan. Tendang ka sa iyong hardin. Ang mga unang beses, nakakaramdam ng mahirap, halos hindi likas. Ang mga damo ng galit at paghatol ay masigla, pinayagan silang lumago ng walang check sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagsasanay, ang lupa ng iyong kamalayan ay nagsisimulang magbago. Ang mga ugat ng kapayapaan at presensya ay lumalaki ng mas malalim. Ang puwang sa pagitan ng isang panlabas na trigger at ang iyong panloob na reaksyon ay nagsisimula na lumawak. Sa sagradong puwang na iyon, nahanap mo ang iyong kalayaan. Isaalang-alang ang isa pang karaniwang senaryo, isang pag-uusap sa isang mahal sa buhay. Sinabi nila ang isang bagay na, sinasadya o hindi, ay humipo sa isang hilaw na nerbiyos, isang matandang sugat, isang kawalan ng kapanatagan. Ang agarang reaksyon ay upang ipagtanggol, upang mag-atake, upang isara. Ang damo ng nasaktan o sama ng loob ay sumisibol. Ang iyong isip ay nagsisimula sa pagbuo ng isang kaso laban sa kanila. Pag-replay ng mga nakaraang mga hinaing, inihahanda ang iyong mga pandiwang armas. Ang templo ng iyong koneksyon ay biglang napuno ng usok ng salungatan. Ngunit paano kung, sa sandaling yun, naaalala mo bang ibagsak ang pangalan? Nararamdaman mo ang tibo ng kanilang mga salita. Kinikilala mo ang sakit ng hindi nagiging sakit. May nasaktan dito. Huminga ka. Pinakabanal mo ang puwang. Hindi ito nangangahulugang hindi ka tumugon. Hindi nangangahulugang tinatanggap mo ang nakakasakit na pag-uugali. Nangangahulugan ito na tumugon ka mula sa isang banal na lugar, hindi isang desecrated. Sa halip na mag-lashing out, palagi mong ginagawa ito. Na kung saan ay isang pahayag mula sa isang lugar ng naipon na sama ng loob. Maaari mong makita ang kailanman na sabihin, kapag sinabi mo yon, napinsala ko ito, na isang pahayag mula sa isang lugar ng nakasentro sa sarili. Ang isang tugon ay nagtatayo ng isang mas mataas na pader, ang isa pa ay nagbubukas ng isang pintuan. Sa pamamagitan ng pagtanggi na hayaan ang kaguluhan ng sandali na marumi ang iyong panloob na templo, lumikha ka ng posibilidad ng tunay na komunikasyon. Pinarangalan mo ang tsmate sa iyong sarili, at sa paggawa nito, posible mong makita ang tsmate sa kanila, kahit na nakatago ito sa likod ng kanilang sariling nakalilito na mga salita o kilos. Pinipili mo ang koneksyon sa salungatan, kaliwanagan sa kaguluhan. Ang pagsasanay na ito ng Halloween ay umaabot sa kabila ng mga dramatikong sandali ng galit o nasaktan. Nalalapat ito sa mas banayad na mga damo na bumubulusok sa aming panloob na tanawin araw-araw. Ang damo ng paghahambing, na umusbong kapag nag-scroll ka sa social media at nadarama ang iyong sariling buhay ay kulang. Ang damo ng pagkabalisa, na lumalaki sa madilim na lupa ng paano kung. Ang damo ng pagpuna sa sarili, ang patuloy na panloob na tinig na nagsasabi sa iyo na hindi ka sapat. Ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay isang desecration. Ang bawat isa ay isang anyo ng pagkuha ng sagrado, hindi kilalang kakanyahan ng iyong pagkatao ang smake, at pagplaster ng isang kabastusan, nililimitahan ang label sa ibabaw nito. Kulang, hindi ligtas, hindi karapat-dapat. Upang banal ang pangalan ay malumanay na alisan ng balat ang mga label na ito. Kapag napansin mo ang damo ng paghahambing, maaari kang mag-pause, huminga, at tahimik na kumpirmahin, ang puwang na ito ay banal.
Hindi ka ang iyong napansin na kakulangan, hindi ka tinukoy ng tagumpay ng ibang tao. Ikaw ang sagradong lupa mismo. Kapag ang boses ng pagkabalisa ay nagsisimula sa galit na bulong nito, maaari mong ibagsak ang puwang sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalukuyang sandali, sa pakiramdam ng iyong mga paa sa sahig, sa ritmo ng iyong sariling paghinga. Ipinapahayag mo na ang iyong panloob na templo ay hindi magiging isang lugar para sa pagsasanay sa mga trahedya sa hinaharap. Ito ay isang santuaryo para sa kasalukuyang katotohanan. Sa bawat oras na gagawin mo ito, hindi ka lamang nagtutulak ng isang pag-iisip na malayo, sa panimula mo ang pagbabago ng iyong relasyon sa iyong isip. Tumitigil ka na maging isang walang magawa na residente ng isang magulong panloob na mundo at nagiging kalmado, may malay tao na tagapag-alaga ng isang sagradong espasyo. Natututo kang makilala ang signal mula sa ingay, ang kakanyahan mula sa komentaryo ng ego. Ito ang malalim, nagbabago na gawain ng Nephkedash Snake. At ang pag-aalaga na ito ay hindi isang pasibo na papel. Ito ang pinakaaktibo, nakatuon, at matapang na gawain na maaari mong gawin. Upang banal ang pangalan ay upang maging mapagbantay na gatekeeper ng iyong sariling sagradong lupa. Nangangahulugan ito ng pagbabayad ng kat-anji tanging pansin sa kung ano ang pinapayagan mong tumawid sa threshold ng iyong kamalayan. Pag-isipan ito, ang bawat piraso ng impormasyon na kinokonsumo mo, ang bawat pag-uusap na nakikipag-ugnay sa iyo, ang bawat imahe na tinitingnan mo ay alinman sa isang nutrisyon para sa lupa ng iyong panloob na templo o isang potensyal na lason. Ang walang katapusang scroll ng pagkagalit, ang chismis na nagpapababa sa parehong nagsasalita at ang paksa, ang patuloy na stream ng mga gawa na nais hindi ito neutral. Sila ay mga pollutant, tumulo sila sa tubig sa lupa ng iyong kamalayan at ginagawang mahirap para sa anumang sagradong lumago. Upang maging tagapag-alaga ay magtanong, na may banayad ngunit matatag na paglutas, ito ba ay nagpapalusog sa shamak, sa loob ko, o ito ba ay nakakubli? Ang pag-uusap na ito ba ay nakataas ang sagradong puwang sa pagitan natin, o ito ba ay desecrate ito ng paghuhusga at pangungutya? Hindi ito tungkol sa paglikha ng isang silid ng echo o pagtatago mula sa mga problema sa mundo. Ito ay tungkol sa pagpili ng iyong pagpapakain ng matalino. Maaari kang ipagbigay alam tungkol sa pagdurusa sa mundo nang hindi ginagawa ang iyong isip na isang permanenteng paninirahan para sa kawalan ng pag-asa. Maaari kang makisali sa mahirap na pag-uusap nang hindi pinapayagan ang iyong panloob na templo na maging isang larangan ng digmaan. Ang banal na puwang ay hindi marupok, ito ay nababanat. Ngunit nangangailangan ito ng iyong kamalayan na proteksyon. Nagpapasya ka kung ano ang papayagan mong itayo sa loob mo. Ibibigay mo ba ang iyong templo ng murang, plastik na kasangkapan sa kaguluhan at sama ng loob? O bibigyan mo ba ito ng solid, handcrafted na kahoy ng pagkakaroon, pakikiramay, at katotohanan? Ang gawain ito ng pagkurate ng iyong pansin sa panimula ay nagbabago sa enerhiya na dinadala mo sa mundo. Kapag ang iyong panloob na espasyo ay magulong at nasira, ang iyong mga aksyon ay sumasalamin doon. Ipapadala mo ang reaktibo na email, gumawa ng mapang-akit na desisyon, sabihin ang salitang nais mong agad na maibalik. Ito ang mga pagkilos na ipinanganak ng isang maruming espasyo. Ngunit kapag ikaw ay nagmamalasakit sa iyong panloob na lupa, kapag nakatuon ka sa pagsasagawa ng Nephkedash Snake, ang iyong mga aksyon ay nagsisimulang damaloy mula sa ibang mapagkukunan. Lumitaw sila mula sa isang balon ng Kailan-1, hindi isang bagyo ng reaktibo. Ang gawaing nilikha mo, kung ito ay isang spreadsheet, isang pagkain, isang piraso ng sining, o isang pag-uusap sa iyong anak, ay may imbak ng kalidad ng banal na puwang na iyon. Magkakaroon ito ng isang tiyak na resonance, isang tahimik na integridad. Maaaring hindi alam ng mga tao kung bakit, ngunit mararamdaman nila ang pagkakaiba. Hindi lamang sila nakikipag-ugnay sa iyong pagkatao, nararanasan nila ang pag-apaw ng iyong sagradong lupa. Isaalang-alang ang simpleng gawa ng pakikinig. Upang tunay na makinig sa ibang tao ay isa sa pinakamataas na anyo ng pagbanal ng pangalan. Karamihan sa oras, hindi kami nakikinig. Naghihintay kami na magsalita. Inilahad namin ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng aming sariling mga paghuhusga, pinaplano ang aming rebuttal, o pagkonekta sa kanilang kwento pabalik sa aming sarili. Ito ay isang desecration ng puwang sa pagitan mo. Ang sagradong batayan ng koneksyon ay kalat ng kasangkapan sa ego.
Ngunit ang makinig mula sa isang banal na lugar ay upang limasin ang lahat ng iyon. Nag-aalok ka sa ibang tao ng malinis, bukas, sagradong puwang ng iyong buong pansin. Hindi mo lamang naririnig ang kanilang mga salita, nasasaksihan mo ang kanilang smate. Sa sandaling yun, ang iyong panloob na templo ay nagiging isang santuaryo para sa kanila. Hindi mo sinusubukan na ayusin ang mga ito o payuhan sila o hatulan sila. Nagbibigay ka lamang ng isang banal na lupa kung saan maririnig ang kanilang katotohanan. Ito ay isang malalim na regalo, at posible lamang kapag una mong nagawa ang gawain ng pag-clear at paglalaan ng iyong sariling puwang. Ipinapakita nito kung paano ang malalim na personal, panloob na kasanayan na ito ay may kapangyarihan na mag-ripple palabas, nagbabago hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi ang mismong tela ng iyong mga relasyon. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng ilang static na estado ng perpektong kabanalan. Ito ay isang pabago-bago, sandali sa sandali na kasanayan ng pagbabalik, ng pag-clear, ng pag-alala kung ano ang sagrado. Ito ay ang patuloy, debosyonal na kilos ng pagwawalis sa sahig ng templo, kahit na alam mong ang alikabok ay muling tumira bukas. Kaya, ang gawain ng pagbabawal ng iyong pangalan ay hindi isang beses na kaganapan, ngunit isang pang-araw-araw na pangako sa pag-curate ng sagradong lupa sa loob, pag-aayos ng sahig ng templo kahit alam mong ang alikabok ay muling mag-ayos. Sa pag-iisip, ano ang isang piraso ng Lego furniture na handa kang limasin sa linggong ito upang makagawa ng mas maraming silid para sa pagkakaroon at katotohanan? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento, at kung ang pagsasanay na ito ay sumasalamin sa iyo, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang bell ng abiso upang maaari kang sumali sa akin para sa aming susunod na video, kung saan galugarin namin kung paano protektahan ang sagradong puwang na ito mula sa kaguluhan sa labas ng mundo. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pag-aalaga sa iyong panloob na lupa. Ito si Marco.